Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas, kay Paras. At ito ang yung Nicole Ato Paglinawan na nagbubungan ng pagbati in behalf of my kumpare Okay, magandang araw po. Ito po si Eli Saludar. at may secretary. Magandang hapon po mga kababayan. Mukhang, well, una muna, I have to greet my friends, my broadcasters here, paring Eli Saludar and paring Ado Paglinawan. Alam mo, napakagulo ngayon ng bayan natin. It would seem that there is really no leadership. Tingnan mo, kaso SONA lang, gusto na naman mag-sauna doon sa India. India. Alam niya, tapos na yung SONA, magsasauna siya doon. Kaya alam mo yung India, napaka-mainit doon eh. Papawisan ka eh. Pero ang tanong ng taong bayan, ano namang business nito? Itong tao na ito, sinasabihan niya yung mahiya naman kayo, naglulustay kayo ng pera, pero sino naman ang maniniwala sa iyo na makatotohanan ka at pinapatamaan niyo yung mga aliporis mo na naglulustay ng pera? Ikaw, mas lalong naglulustay ng pera. Pupunta ka sa India. Ano namang business mo doon? Are you going to bring in pledges again that will just turn out into stones, that will just turn out into, Broken. promises that are just made to be broken? So, Mr. Marcos, kailangan na talagang may magpapile na ng mga impeachment against you because you have exceeded your kabulastugan. Kabulastugan after kabulastugan will end up tapos magpapasurvey kayo, binabayaran niyo yung mga isang survey na wala man lang credibility, tapos aabot ng 60+% yung survey mo. Nakakahiya naman yun. Out of the blue, yung ano ba yung sabi mo? Octopus? Octopus. Alam mo ba yung octopus? Yung may malaking ulo, tapos may mga Maraming tentacles. tentacles. Yun yung octopus. Na survey, octa. Tapos tapos na tayo dahil nadali na tayo ng octa, kaya octopus. Dinisown niya ng UP, ng University of the Philippines. Dinisown ng UP. Oo. Kaya nga pumunta siya doon dahil i-greet niya yung itong octopus, Bombay yung ano niyan eh, di ba? Bombay. Kaya nagpasalamat siya doon sa Prime Minister nitong head ng octopus. Kasi pinataas yung kanyang survey. But anyway, with much ado, or with too much ado, let's proceed with the issue. Ito na. Sabi niya, heads will roll. Mahiya naman kayo. Pero, sino-sino ba ito na mga tao na dinidiscuss ngayon ng maraming taong bayan na ito pala ang mga numero uno na kumurakot or according to Marcos, kumurakot, guni-guni lang yung mga projects, nabubuwag lang yung mga flood control. Ito yung mga sinasabing mga pasimuno. Ito, galing ito sa isang vlogger, paring Eli. Anong masasabi mo dyan? Political vlogger. 6 daw, no? Oo. At sila nanguna sa The Big Six. Ito daw yung Comorner di umano Oo. sa 800 billion pesos. Oo. Pero yan ay agad na pinabulaanan din yan, no? Ni DPWH Secretary Oo. Manny Bonoan, yung 6 na yan. So, So, pero yan po yung mga aligasyon. So, minention ni Manny Bunuan. Na ito yung mga Alam mo, ang dyan, well, hindi natin pwedeng sabihin siguro na directly,
Martin Romualdez ay number 1 dyan sa Big Six, siya ay masasabi nating directly gumagalaw siya dyan. Pero mayroon siyang bataan. Itong mga bataan niya ito. Ito yung, kagaya nito ni Dalipe, majority floor leader. He was rejected by the people of Zamboanga. Natalo Talo. Ito namang last term na ito. May maraming kaso ito sa sa ombudsman. Dahil ito ay hindi lamang kontraktor, kundi involved din yan sa paglustay ng flood control. Base dito sa base dito sa sinasabi saan napunta ang pondo? Ikaw pa rin ano masabi mo diyan? Baka kulang pa ito. Sabi ni Sasrogando, Sasot, mali daw yan. Fake news daw yan kasi 811 billion lang. Nasa mahigit pa daw sa 900 billion ang nakuha nito. May mga nagsasabi sa akin, ito si Paring Saldi, kumpare ko ito, sinasabi na si Saldi daw ang kumukuha, ang ahente daw niya ay certain Momo daw allegedly, at saka itong Garjola, ito daw yung ahente ni Saldi na nagpamudmud ng mga proyekto sa mga congressman. Bilang si Saldi ko bilang chairman ng Committee on Appropriation, siya ang humahagod. Pero hindi siya directly ang nakipag-usap, dinadaan niya dito. At saka ito nga ang tanong ng mga kababayan natin. Ito ba ay tumbukan ba ni ni Marcos Jr., ito si Saldico, ito si Garjola, ito si itong mga iba. Ito si Saldico, nagpahiram ng helicopter yan during the campaign. In fact, sinabi ni Saldi sa akin, paborito daw ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. yung kanyang helicopter. Huwag ka matulog pa rin. Okay, pero Busog ka. yung binabanggit niya na 6 na congressmen ay na kino-corner yung magit sa 800 billion pesos. Agad na pinabulaanan ni DPWH Secretary Manny Bonoan. Ano sabi? Ito ay sa panahon ng briefing daw o investigasyon diyan sa yung House of Representatives, yung nagkaroon sila ng parang initial hearing na pinamumunuan ni Congressman Terry Redon. Sabi po ni sabi ni Bonoan? Sabi ni Bonoan ay wala raw po katotohanan na ganyan at wala raw silang wala raw na kontraktor na na congressman. Kasi tinanong yan ni si Quezon 2nd District Congressman David Suarez ang nagsabi. Muro-muro naman yan Sinong namumuno diyan? Sila nagtatanong. Sinong namumuno? Bakit masyadong mabilis? Party list ng congressman hindi naman yan senior congressman. Anong pangalan nito? Itong saan ba galing yan? Bayan muna yan dati. Kabataan Party List. Kabataan Party List. Tapos ngayon Hindi ba, ay Bicol Saro. Anong sinabi ni Bato? Yan Kabataan Party List? Recruiter ng NPA? Di ba? Itong Terry Redon, kaibigan ko to. Matagal ko ring kaibigan yan. At kilala ko yan. Pero with due respect, Mr. Paring Terry Redon, masyado ka namang mabilis na mag-imbestiga. Unang-una, with due respect, paano ka mag-imbestiga? Wala ka namang kredibilidad. Hindi ba sinipa ka ni Duterte dahil panay travel mo? How can you prove to these people na you are going to prove for their credibility or their best interest. offenses
bilang kumurakot ng or nilusta yung pera when you yourself don't have any credibility because you were traveling so much and Duterte was a no nonsense, he kicked you out. So how can you investigate? Tapos hindi ka naman good government. Mayroong yung si Chihuahua daw yun ang good government bakit mo naman inuunahan? Ha? Sino bang nag-utos sa'yo? Tapos, are you there to whitewash the situation? Terry Ridon? Pare, anong masasabi nyo dito sa Ridon na ito? Ganyan ang taktika ng mga tao na pre-empta nila yung sitwasyon. Diba? Kaysa sa normal turn of events, para pag nakarating doon, panis na. Pero, alam mo... Pero ang sabi, briefing lang daw yon. Briefing. Ano ba briefing? Bakit gano'n ba? Sek, di ba naging congressman ka? May mga gano'n pa ba? Briefing pa muna? Ano ba may mga issue na talagang malaki, skandalo, tapos ipatatawag mo yung kalihim ng DPWH, iba pa mga resource person, briefing lang ba yon? Walang, alam mo, hindi briefing yan. Pagka nagbi-briefing ka, yung mga yung Committee on Accountabilities. In fact, dagdag lang naman yung committee niyan, accommodation lang yung committee niyan. The real committee that really investigates, which is equivalent to the Blue Ribbon, is the Committee on Good Government. And accountability. Oo. So, ito, flower lang itong committee na ito. Ito si Terry Ridon, gustong pumapel. Pati nga yung Dolomite, ang dami na niyang mga sinasabi. Tapos, against the Supreme Court. Abogado ito. Well, hindi naman siguro to abogado kasi kapareho kaming eskwelahan. Pero, sana hindi ka nagmamadali. At ang real investigation that will really be credible will be the Blue Ribbon Committee. Which is being kasi Marcoletas already experienced. Ito si Terry Ridon, wala namang experience pa ito. Ha? Oo. Okay. Okay. Pero dito, ang pinaka-importante rito, may binabanggit si Pangulong Marcos Jr. Na kahit kaalyado niya pa raw, hindi niya sasantuhin kapag sangkot at napatunayan na involved dito sa pagbubulsa, no? Na di mo may mga budget sa flood control. Ayan. Ito, pakipanoorin natin. Ano ba to? Ang masama dito kasi, bago tayo pumunta dyan, Sige. ang masama dito kasi, nung nag-speech si Marcos, ang pinapatamaan niya ay yung mga audience niya. Tapos biglang kasama nila, although matagal na itong hindi congressman, tapos biglang, I don't know, siguro sinong nag-finance nito na manalo dyan sa yung kanyang party list na Bicol Saro, at biglang magkukonduct. Alam mo, if you're preempting, alam mo, you're just doing an injustice to the president. Because this is more of a cover-up than it is an investigation for real. Because how can you investigate somebody who is just beside you, who is just your colleague? Kaupuan mo doon sa lounge, kaupuan mo doon sa floor, sa plenary. So, how can you have a credible investigation? At saka, ikaw mismo, inuutusan na i-investigate mo yan. So, walang credibility yan. So, abangan na lang natin, mga kababayan. Biglang tinanong niya si Bunuan. Siyempre, poprotektahan ni Bunuan yung mga kasabwat niya. Ito sila, sino ba yan? Mga kasabwat niya yan. Kaya, anong sinabi mo? Pinabulaanan na wala daw. Dinay niya. Doon lang sa district ko ito. Yung congressman doon, contractor din. Bakit ko masabing contractor? Matagal na. Kaya nga, Bunuan, nagsisinungaling ka. Doon lang, pinuntahan pa ako sa bahay. Kasi nag-widening sila
nag-widening ang ginagawa ng 4 lanes. Eh yung isang property ko doon, mayroong fence na nag-exceed doon sa pinuntahan ako ng contractor na husband ng congressman. Yung kanyang engineer, tinatanong, sir, magkano bang pwede bang gibain namin to? May bayad naman. Sino bang may-ari? Si so-and-so na husband ng congressman. So, doon pa lang, I can already prove to you na ang contractor ay congressman din. Or husband ng congressman. So, there are many more like that, paring Ado. Paring Eli. So, anong masasabi niyo tungkol diyan? Kaduna, at dapat siguro imbestigahan to si Terry Ridon. Dahil, non-resident fellow ito ng Strat Base. yung pro-US na think tank na agency dito ng Center for Strategic and International Studies. Tapos, biglang congressman na uli siya. Talaga? Oo. Bata ng Amerika yan. Checkin niyo yung website. Dati, sinabi ng Amerika, yung Communist Party of the Philippines is a terrorist group. Ngayon, hindi na yata. They already made representation that hindi na sila terrorist group. Magkakasama sila. So, paring Eli, ano mo? Anong Okay. susunod natin? So, yun nga, binabagi natin kay Pangulong Marcos Jr., wala raw sasantuhin. Ito. Sana totoo nga. Kahit kakampi. Iparinig natin kay Terry Ridon. Iparinig natin dyan sa mga vice chairman ng committee na yan. Kay Congressman J.J. Suarez, yung sinasabi ng ating Pangulo. Bigyan nyo ng buhay yung sinasabi ng ating Pangulo. Okay. Isa ho sa pinakapinalakpakan doon nung sabihin ninyong pananagutin ninyo, paimbestigahan ninyo yung mga palpak o di kaya non-existent na flood control projects. If I may mention some numbers, Mr. President, our news research came up with the number 980.2 billion na appropriate for flood control in the last 3 years. Yes, Okay. that sounds right. First, can you tell us, sir, what exactly did you see and what information did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects and to hold people accountable? It started in last December. Nung umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo at nakikita natin kung talagang napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Hindi pa naumpisa, whatever. Yun, the usual excuses. Sabi ko, kalokohan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Tapos pupunta ka sa evacuation center. Makikita mo yung mga tao, dikit-dikit, nagsisiksikan dun sa loob. Lalo na yung mga bata, natutulog sa simento, sa gym. Mainit, mabilis magkasakit, magkahawaan. Di natin ginagawa dapat ito sa kababayan natin. Kasalanan na ito. And then you said, mahiya naman kayo. Palakpakan ho sila, standing ovation. Oo nga. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal nang ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging resulta. Sa ngayon ho, ito'y warning, ito'y order to conduct an audit, to hold people accountable. Ang tanong ho siguro ngayon, is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? The key thing here is to fix the problem. I always say this, but I'm sure you've heard me say it before. Fix the problem, not the blame. You cannot fix the problem without knowing who to blame. Yes. So that one thing follows another. So for us to fix the problem, we have to know what happened and where did it go wrong at sinong dapat managot. Meron dapat naman managot. Dahil sa dinadaanan na hirap
na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Kahit Ito. kaalyado raw, ha? Ito mga kababayan, tandaan mo ito. At i-relate natin dito sa sinasabi niya. Noong 2024 SONA, no? Sinabi niya, he was so proud, nagpapalakpakan sila lahat, na mga kababayan, we have accomplished, we have 5,500 flood control projects. Ha? Tapos palakpakan lahat, tapos nagbagyo. At biglang naunsame yung sinasabi niya. So, Biglang maybe bumaha. he felt so bad dahil niloko siya, di ba? Niloloko ka? Sino bang nagbigay sa iyo ng data na mayroong 5,500? So, if we relate it today, sinabi niya, mga kababayan, na nagpasyal daw siya at nakita niya yung mga sinasabing flood control na mga projects ay ghost, ay mga naanod. At yung iba, mga giba. So, he said that heads will roll. Mananagot. Pero, ang tanong muna, Mr. McCoy Jr., nung SONA ng 2024, binigyan ka ng Department of Public Works. Wala namang iba na magbibigay sa iyo ng data, kundi DPWH. Don't you think you should start from there? Don't you think na niloloko ka ni Bunuan? Niloloko ka ng DPWH at binigyan ka ng mga ghost projects, mga projects na giba-giba na, and yet pinagyabang mo sa SONA. Ngayon, you realize, hindi mo ba pwedeng pagdugtong yon na, niloko pala ako nung 2024. Wala naman pala yung mga projects niya, pero pinasalita niyo ako. Kasi alam mo, sa SONA, alam mo, lahat ng mga sasabihin ng Pangulo, when I was with the Presidential Legislative Liaison Office, bago mag-SONA, we coordinate with all the departments kung ano ang mga pwedeng talking points ng Accomplishment Pangulo. nila. So, as far as the flood control projects is concerned, ang nakikialam dyan ay ang itong si McCoy Jr. Di ba? At ang nagbibigay sa kanya ng data, ito si Bunuan and his alipores dyan sa DPWH. So ngayon, bakit hindi mo tibagin? Tingnan mo si Albi Benitez. Anong sinasabi ni Albi Benitez tungkol dito kay Bunuan? Out of delicadeza, simple act of good faith, nanawagan si Bacolod Representative Albi Benitez na mag-leave of absence muna si Department of Public Works and Highways Secretary Manny Bunuan habang iniimbestigahan ang issue sa flood control project sa bansa. Matatandaan, pinasubite ni President Bongbong Marcos ang DPWH ng audit at performance review sa mga proyekto. Kasunod ito sa pagbaha ng iba't ibang lugar sa bansa dahil sa mga bagyo at habagat. Quote, when there are questions about the company's finances, you don't ask the accountant to audit himself. You bring in someone independent to find the truth. Unquote. Paliwanag ng kongresista. So let's go back to the investigation of this Terry Ridon. Ang una niyang pinatawag, according to Albi, kung mag-imbestiga ka tungkol sa finances ng kumpanya, wag mong imbestigahin yung accountant. So dito, paano mo makukuha, Mr. Ridon, yung katotohanan kung si Bunuan ang una mong testigo? Siyempre, kung
tungkol yan sa flood control, tungkol sa paglustay, tungkol sa mga pagbubola niya kay Pangulo na mayroong 5,500, he will always defend himself. He will always defend people na mga kasabwat niya. So, doon pa lang, walang saysay yung investigasyon mo. Ha? Oh. Kasi lalo na, wala kang kredibilidad eh. Ha? Nilagay ka nga ni President Duterte sa isang pwesto na urban poor office. Pero paano naman masasabing pang urban poor yun? Panay namang lustay mo ng pera na magta-travel. Kaya nga sinipa ka. So, salungat sa purpose. Dapat nga magkumbaba siya at pakita niya na pobre talaga itong office natin kasi urban poor eh. Presidential Commission for the Urban Poor. Oh, Presidential Commission for the Urban Poor. And how many times nag-travel, nagliwaliw, kaya sinipa ni Digong. Doon siya So ngayon, paring sige, magsabi ka. Doon siya nag-research tungkol sa urban poor dito, abroad. Abroad. Oo. Hindi ba naman sila tuk-tuk dito? Kaya ngayon, siyempre, galit siya sa Duterte, galit siya kay Sara, pinupush niya yung impeachment kasi gusto niyang magbingatibo kay Duterte dahil he was kicked out, literally kicked out. Yun po. So how can we rely on this person without credibility to investigate the flood control? So, hindi mo binigyan ng halaga yung gusto ng Pangulo ni Marcos na magkaroon ng from the bottom to the top. Top to bottom. Top to bottom investigation. Di ba? Paring Eli. So, yun po. Ito. Bukod dyan sa flood control, meron pa. No? Ito yung privilege speech ni Senator Jinggoy Estrada. Ito kay Jinggoy. Matindi rin yan. Oo. Yung tulay. Nagtanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga tao. Hindi ko nabanggit sa aking privilege speech. Subalit nagtanong po kayo, mapipilitan ko pong ibulgar kung sino-sino po itong mga taong responsable sa pagbagsak nitong sa pag-collapse nitong tulay sa Kabagan, Santa Maria. Unang-una, si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loretta Malaluan. She succeeded Neri Bueno, now Asik Bueno, as Region 2 Director. The time when the bridge project was already facing structural problems. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 na pondohan ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million o yung pagsasagawa ng epoxy crack repairs. In March 2022, she formally requested that the project be reclassified from a replacement to a retrofitting strengthening project given the persistent structural issues. Pangalawa po, Ginoong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Neri D. Bueno. Siya po, as then Regional Office 2 Director, Engineer Bueno was involved in the implementation of Phase 1 and Phase 2 of this project. In 2018, then Project Engineer Felipe Lingan began reporting early signs of possible bridge failure. Noong pa lang 2018, nakitaan na nitong si Mr. Lingan na medyo malapit na magkolapso o may failure, early signs of bridge failure. These warnings were either not acted upon or were not sufficiently addressed under Bueno's leadership, which became a notable concern in later investigations. Ginoong Pangulo, yung tatlo pong nabanggit kong undersecretaries, napapangalanan ko rin ngayon, ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang undersecretary ng DPWH. Unang-una, Undersecretary for Regional Operations in Luzon, Ginoong Eugenio Pipo Jr. Siya po ang nangasiwa ng construction ng tulay nang sinimula ng pagpapagawa nito noong 2014.
bilang NOY Assistant Secretary for Operations. It was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface. And in June 2018, the DPWH engineers identified critical defects after the concrete slab was poured at span 8. Masyado na technical to. Among the most alarming were sheared bolts and shifting columns, clear indicators of serious design and construction flaws. Yet, despite these warnings, construction continued with no decisive intervention from PIPO's office. His failure to halt the project or escalate the issue for re-evaluation allowed the risks to persist unaddressed. Pangalawang Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Ginoong Ador G. Canlas. Siya po ay Assistant Secretary for Regional Operations in the Cordillera, Regions 1, 2, 9 at 13 noong taon 2022. Retrofitting began in 2023 with 285 million allocated for structural strengthening. The engineering designs were completed and submitted, and multiple iterations of the as-staked plans were prepared by DPWH Region 2. And during this phase, Undersecretary for Technical Services Ador Canlas became directly involved. He approved key engineering plans on December 19, 2023, and later a revised retrofitting plan on May 22, 2024. These approvals were crucial in authorizing the construction activities intended to stabilize the bridge. And lastly, Mr. President, Undersecretary for Planning Service and Public-Private Partnership Service, Maria Catalina Cabral. Ang kanyang opisina ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Dahil dito, gumastos pa ang ating gobyerno ng karagdagan na 400 million pesos. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price ng tulay, Ginoong Pangulo. Yun lang po, Ginoong. Okay, so yung bridge na yan ay nagsimula yung construction noong November 2014. Tapos it was initially slated to be completed in 2019, but it underwent retrofitting and was officially completed on February 1 ngayong taon yan at the total cost of 1.225 billion. Laki. Well, anyway, in 2022, when President Duterte left, the bridge was still not officially completed. It was not officially operational. So, Marcos took over. Bunoan was hired as the Secretary of the Department of Public Works. Itong mga binanggit ni Estrada, ito si Pipo, ito si Abel Canlas, ito si Abel Canlas, Ador Canlas, kilala ko ito. Madalas ito doon sa BGC. Mr. Ador Canlas. Hindi ko na lang sabihin kung anong ginagawa mo doon, pero yung mga magaganda doon. And anyway, mayroon pang isang undersecretary, yung Cabral, na matagal na yan dyan. They are the ones responsible, but hindi gagalaw ito lahat. Yung ASEC na babae, malaluan, yung isa, hindi yan gagalaw lahat kung walang go signal ni Manny Bunuan. And it was already during the time of Manny Bunuan na nag-appropriate, nag-release ng 400 million at binayad sa kontraktor. Ang sabi nga ni Jinggoy, kung hindi ito incompetent si Manny Bunuan, dapat sana, kung hindi ito incompetent, hindi siya dapat pumayag na
ang gobyerno ang gagastos, paring Eli. Tama. Dapat Dahil, ang kontraktor ang pinagastos niya because kasalanan ng kontraktor yan. saka pasok para sa warranty, sabi. Di ba? Hindi pa tapos. Oo. At saka hindi pa formally turned over sa gobyerno. Oo. May warranty. Oo. So, in other words, alam mo, marami ng pananagutan ito si Bunuan. Kaya tama yung sinabi ni Albi Benitez that while investigation is going on and a thorough investigation, I have spoken to our good Senator Marcoleta. He is bent on really top to bottom and honest to goodness investigation of the... At saka si Marcoleta is in a position to investigate this because unang-una, party list siya, opposition siya, hindi siya tumanggap ng maski ano diyang flood control project. So, he is in the best position to investigate. Oh. So, yun po mga kababayan, ang ano dyan, pagkinggan natin ito si Toby Chanco, may sinasabi din tungkol dyan sa anomalya dyan sa House of Representatives. Ito, pakinggan natin. Isang tao lang ang nagpapaikot. Yung puppet master dyan is only one person. Itong Big Six, ito si Ko, Garjola and Company, pinapaikot lang na isang tao yan. Pakinggan natin si Toby Chanco. Sir, in short, pwede bang sabihin na pinupolitika ni Speaker ang budget to his advantage? In your view? Do I have to say it? Is it? Hindi. Okay. Basta sinabi ng Supreme Court, walang post-enactment. Walang action na kailangan sa Congress. Kasi nasa DSWD yan, nasa DOH, di ba? Bakit ka dito hihingi ng pondo kung naubos yung sayo? Hindi ba dapat dun sa department? Ngayon, na kami magde-deny, hindi kami dito kumukuha. Pakitaan ulit kami ng cellphone pag nag-request kami. Bakit kami may portal dito? I-deny nyo nga na may portal dito. Pag gusto mo na additional, papasok ka dun sa portal, dun ka magre-request. So, ibig sabihin, dito kami nagre-request. Sir, but So, natutuwa lang ako kasi yung reason ng hindi ko pagboto kanina is aligned with the most important message that the President delivered today. Gayon na nga nagkasitahan dapat bantayan na yung puppet master na hindi na siya gumalaw. Kasi itong puppet master dyan sa House of Representatives, hindi lamang naglalagay ng kanyang mga party list. Hindi lang anak, asawa, pati Chimoy nilalagay ng party list. Chimoy niya, taga dala ng bag, ginawang party list member. Tapos may isa pang grupo na pinatakbo ng party list. Estudyante pa lang sa UP, ginawa na ng party list. At ginastusan, nanalo. So, marami siyang alipores. Hindi pa kasama yung paring Ado, paring Eli, yung mga namatay na mga congressmen. Siya pa ang caretaker. Balita ko, sinasaksakan ng todo. Sinasaksakan ng todo na budget. Caretaker ka, di ikaw din ang magtuturo ng kontrakto. Di umano. Tulad sa Palawan, I have a personal knowledge what happened in Palawan. Namatay si Congressman Hagedorn. Sinong yumayari ng project doon? Kilala ko yung mga bataan na yumayari dyan. Nagreklamo nga yung anak ni Hagedorn na mayroon daw usapan pero niyari yung mga projects purportedly upon the order of the puppet master. So, ito lang sa isa sa mga marami na mga siya ang caretaker. So, kaya ito, pakinggan natin ang summary at sinong pinapatumbukan ni Congressman Ungab sa kanyang privilege speech. Okay, ito. The use of income in the general fund is a product of painstaking legislations passed in previous Congresses, fully debated by our illustrious predecessors,
in the four corners of this legislative hall. The BICAM has practically altered and superseded 13 Republic Acts or special laws, and to include the PhilHealth Funds reduction, a total of 14 laws that earmark certain funds from sources already specified as a product of exhausted debates in both the House and the Senate. As a former chairman of the House Committee on Appropriations, it hurts me when I heard these highly repeated comments branding the 2025 national budget as the most corrupt budget ever passed in the history of Philippine Congress. I urge my colleagues, let us not allow short-term expediency or political calculations to compromise the hard-won health rights of our people. For the sake of every Filipino in need, for our duty to the Constitution, for the future of our children and our children's children, I respectfully appeal, let us act now to correct this injustice. Today we face a test whether we uphold these laws in the spirit in which they were crafted and the welfare of the Filipino nation. Okay, binabagit ni Congressman Kay Umaga. Toby Okay. Tiangco. Ah. Tapos na yung appropriation matter sa second committee. Meron pang small committee. Yan yun ang mga alipores niya. Oh, Yun ang yung Big Six. Oo. Hindi Big Six. Mayroon siyang mga tirador. Ayun. May mga tirador. Oo. Kasama dyan yung... Dadaan pa doon. oo. Tapos na sa kabuuan, ha? Dadaan pa rin. After the plenary, papasok pa uli rin sa small committee. At, sino ba yung mga yan? Kasi yun yung small committee, after the public debate during the committee hearings concerning individual departments, isa-summarize yan. At doon na ang singitan doon sa small committee. Doon na ilalagay yung mga Insertions. kaibigan na lumapit, party-party na, pinaparty-party na yan. So that pagdating sa floor, nakalatag na lahat yung mga kaibigan sa bawat district, mayroon nang nakalagay, so several millions. Pagka hindi ka kaibigan, doon ka lang sa minimum. Mayroon pa iba dyan, below minimum. So, ganun ang maniobra dyan sa House of Representatives. But at the end of the day, sinasabi nila ngayon na magkakaroon daw ng reforma. In-approve na yung resolution sa Congress na i-open sa third-party observers yung BICAM. Sabi, at Sa House lang yan. Pero wala pa. wala pa yung Senate. Wala pa yung Senate. Sa House version, pero may kahilintulad na ganyang resolution sa Senate. Okay. Pero ano ba ito? Ibig sabihin yan, wala nang mangyaring insertion. Wala. Di ka kumaniniwala dyan. Alam mo kasi, ang proseso dyan, they can always do some maneuverings Because, yun na nga may BICAM na nga. Nilagyan ng blanco. Pero, pagkatapos ng BICAM, sino nag-fill up? Hindi na ang BICAM. So, maski ipalagay mo pa yan sa public, halimbawa, nilagyan na ng mga numero. Saan na yan pupunta? Sa mga staff. Kasi ipafinalize yan Ipo-formalize pa yan into what will prevent? Sabi nga ni Kimbo it was our staff that fill it up. What will prevent the staff? Alam mo, sa House, with due respect, I've been there for a lot of times in the past. Three terms. Alam ko yung expertise ng mga kuwan dyan. Dati, mayroong yung mga magagaling talaga, si Cecil, si G,
I think by this time, nag-retire na yon. Pero yung mga protege nila, ang galing na magmaniobra sa budget. Ha? Yun ang nagpipill up. Kung anong mando ni puppet master, talagang ano nila yan. Pagdating sa enrolled bill, whatever was discussed in the BICAM public, you'll just be surprised. With your respect, you'll just be surprised. Nabago na yung ginawa sa BICAM doon sa enrolled bill. These are possibilities. Because if hindi honest yung nagpapatakbo, kung ang nagpapatakbo ay mayroong vested interest for himself, for his family, and for his friends, pagdating sa kaya nga mayroong bill ngayon, I think mayroong bill si Escudero na dapat daw pag anong sinabit ng presidente sa NEP, hindi na dapat baguhin. Wala nang session, wala nang everything. Yung pa siguro might minimize to the extent that very small na lang yung ikangay maniobra. Ganun naman dati, di ba? As close as possible to the National Expenditure Program. Wala nang introduction ng mga bagong items. And definitely, walang mga unprogrammed. Hindi, alam mo, wala naman talagang mga bagong items dyan. Kasi, you cannot add Kung ano yung maximum na nilagay ng NEP, you can no longer add. But you can, pwede mong balasahin at ilagay mo sa ibang mga babawasan mo dito sa agriculture, ilalagay mo dito, babawasan mo sa education, ilalagay mo sa DPWH, pwedeng gawin yan that is within the power. Pero kung ang NEP is 5.6 trillion, hindi ka lalampas doon. Sa total. Oh. Kaya nga naglalagay sila ng unprogrammed. Kaya pala, nagre-reklamo si Cristina Frasco sa DOT. Oo. Ha? Kasi binawasan siya. Oo. Asa na yung topic? Palabas mo yung kay Cristina Frasco. Grabe. Binabanatan natin si Frasco dito dahil walang achievement. Short of target. Ito pala explanation. Welta si Tourism Chief Cristina Frasco sa ilang kongresistang pinupuntirya umano ang kanyang ahensya. Bagamat hindi anya pinepersonal, hindi raw malabong politika ang ugat ng pag-atake. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Sinagot ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang mga alegasyong underperforming daw ang kanyang ahensya. Aniya, umabot ng 3.86 trillion pesos ang ginastos ng international at domestic tourists sa bansa. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2023. Halos 7 milyon na rin daw ang nagtatrabaho sa sektor ng turismo at unti-unti na raw nabuksan ang merkado sa ibang mga tourist market dahil inaasahang dadami ngayong taon ang mga bisita mula Australia, Canada, Japan, US, UK at France. Dagdag daw ito sa mga Chinese at South Korean na siyang top tourist markets ngayon ng bansa. Sa isang statement kamakailan, sinabi ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na hindi raw dapat maglagay pa ng excuses ang DOT dahil mas mababa raw sa target nitong 7.7 million tourists ang napapunta noong 2024. Si Deputy Speaker Paulo Ortega naman, sinabing kakarampot lang daw ang kinita ng bansa kontra sa mga kapitbahay nating bansa gaya ng Vietnam at Thailand. Depensa ni Frasco, mahiya naman daw dapat ang mga mambabatas na tumapya sa budget ng ahensya. Lalo't mula sa 1.2 billion pesos noong 2023, bumaba ito sa 200 million pesos noong 2024 at 100 million ngayong taon. First of all, I don't take these remarks personally. Because when you say that the sector is not delivering, you're talking about
over 6 million Filipinos working in the tourism industry and nearly 10 million more stakeholders across the nation. So, binawasan. Sa panahon ni Duterte, 400 million. Oh, pero ngayon wala. 200 lang. Binawasan ng 83 ano ba yan? Billion? 83 billion? Yung, 83. yung NEP niya, 83%. 83%. yung NEP niya was supposed to be 1.2. Ginawang 200 million na lang. Wow. For 2004. And Laki then na. from 2005, Dahil- ginawang 100 million na lang. Dahil sa politika, dahil si Prasco hindi bumoto sa puppet master. Hindi siya bumoto. Oo. So, ganun katindi ang politika ngayon. Pati nga tayo, membro tayo, founder tayo ng Lakas. Tinake over nila at wala. They are the master, not only a puppet master, but also master sa mga political parties. Master of ceremony pa sa Batasang Pambansa pag nag-flag ceremony. Okay. Okay? Okay. So, ano po? Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po.